Nagising si Ashley na puting paligid ang bumungad sa kanya. Agad niya napagtantong nasa hospital siya dahil sa swerong nakakabit sa kamay niya. At last, you're awake. Ani ni Greco na malapad ang pagkakangiti sa kanya. Greco? Hindi siya makapaniwalang buhay siya at ngayon ay kasama niya si Greco. Ako nga, Ashley. Ani tong naupo sa gilid ng kama niya. Kumusta ka na, mahal ko? Parang may haplos sa kanyang puso ang sinabi niya ni Greco. Tila ba napawi nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang anak natin. Nasa nursery room siya. Bakit? May komplikasyon sa kanyang tenga eh. Kailangan niyang obserbahan ng ENT doktor. Anong ibig mo sabihin? Alam ko mag-aalala ka. But trust me, everything will be fine. Niyakap siya nito at hinagkan siya sa noo. Si Leandro. Naka-confine din siya sa hospital na to. Ngunit hindi siya okay. Kailangan niya mag-undergo ng psychiatric treatment. Depende kung kakayanin niya. He's comatose right now. Maraming nawalan dugo sa kanya. Nabunggo siya ng isang sasakyan habang tumatakas. Nalungkot siya sa nabalitaan tungkol kay Leandro. Kahit paano ay naging mabuti naman ito sa kanya. Kapag naging okay siya, aalis ako pabalik ng Mexico para asikasuhin ang mga bagay-bagay doon. Lalo pa ngayon na walang tumatay yung leader ng mafia. Babalik ka ng Mexico? Tayo. Babalik tayo ng Mexico kasama ang anak natin at si Leandro. Hahanapan ko siya ng espesyalista roon. Kasama ako? Natawa ito sa mga tanong niya. Siyempre, dapat kasama ko kahit saan ang taong siyang tumibag ng pader kong puso. Ang taong siyang nagpamulat sa akin kung paano ang magmahal at mahalin. Kung paano pahalagan ang buhay ng mga tao sa paligid niya. Kung ganun, magkakasama na tayo, mahal ko. Mabubuo na ang pamilya natin. Sa mafia? Hindi, Ashley. Aayusin ko lahat ng mga bagay-bagay doon. At babalik tayo rito upang magbagong buhay. Ibig mo sabihin tatalikuran mo na ang mafia? Oo, mahal ko. Kaya kong mabuhay nang wala sa mundong kinalakhan ko. Ngunit hindi ko kayang mabuhay na wala kayo ng anak natin sa buhay ko. Greco, isang mahigpit na yakap muli ang iginawad nila sa isa't isa. Mahal kita, Ashley, at gagawin ko lahat upang magbago ang buhay ko. Gusto kong maging makabuluhan ang buhay ko bilang asawa mo at ama sa anak natin. Napangiti na lang siya at muli ay niyakap si Greco. Sana hindi ito isang panaginip. Gusto niya ng idea magkakasama na sila bilang isang buong pamilya. Isang linggo ang nakalipas bago sila nagkaroon ng balita tungkol kay Leandro. Nagising na ito at mukhang wala sa sariling katinoan kaya ganoon na lang ang habag na naramdaman ni Ashley nang makita ito sa isang mental ward. Nagiging agresibo kasi siya kaya inilipat namin siya sa ibang kwarto. Ayaw din niya makipag-cooperate sa mga espesyalista na dumadalaw sa kanya. Actually, halos 3 araw na mula na magising siya from coma. But still, galit pa rin na makikita mo sa kanya. Pagbabalita sa kanila ng isa sa mga doktor na tumitingin kay Leandro. Anong mas tamang gawin, Doc? Tanong ni Ashley. He will stay here until he recovers. Alam naming hindi madali para sa inyo ang magiging sitwasyon niya. But everything will be confidential tulad ng ipinangako namin sa inyo ni Mr. Roman. Mabuti kung ganun, Doc. Aalis kasi kami ng pamilya ko pa Mexico. Ang gusto ko lang malaman if pwede namin siyang dalhin doon para ipagamot. Maaari, ngunit mahihirapan kayo dahil hindi siya responsive. Nagkatinginan silang dalawa sa narinig. Tumulo ang luha ni Ashley. Naaawa siya sa naging sitwasyon ni Leandro. Ngunit wala naman siya magagawa para rito, kundi ang sumunod sa mga magiging desisyon ni Greco para sa kanila. Tumunog ang cellphone ni Greco. Oh, Lucio. Boss, your father died this morning. We need you here. Ano? Gulat na wika ni Greco. Sorry for your loss, boss. Napapikit si Greco, hindi niya inaasahang mawawala ang ama. Kung sa bagay, matanda na rin naman ito at may ilang komplikasyon na rin sa kanyang katawan. Tunay ngang walang magagawa ang pera ng tao. Hindi madadala sa hukay at hindi rin ito assurance na may liligtas nito ang buhay mo kahit pagaano kakayaman. Malungkot niyang ibinalita kay Ashley ang nangyari. Umalis sila ng Pinas na mabigat ang dinadala. Una, dahil hindi niya masasama sa Mexico si Leandro. At pangalawa, uuwi sila roon dahil sa namatay ang kanilang ama. Magpakatatag ka, Greco.
Ani ni Ashley sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat. Ano kaya mangyayari sa akin kung wala ka sa tabi ko ngayon? Ngumiti lang siya at pinisil ang palad nito. Minsan, ang mga sakit na nararanasan natin ay bahagi ng ating pagbabago at paglago bilang individual. May dahilan kung bakit nasa kalagayan niya ngayon si Leandro at kung bakit namatay ang iyong ama, Greco. Hindi ko akalaing ganito ang realidad ng buhay. Naisip ko tuloy, ano kaya nararamdaman ng mga taong pinatay ko noon? Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Ang dami mong binago sa buhay ko, Ashley, at nagpapasalamat ako sa bagay na yon. Alam mo, naniniwala ko na may dahilan kung bakit tayo nagkatagpo. Marahil ay mayroon nga. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa ganun. Bakit parang diskumpiyado ka? Natawa si Greco. Alam mo, pagkatapos ng lahat ng to, aayusin ko ang pamilya natin. Pakakasalan kita at uuwi tayo ng Pinas upang mamuhay ng simple. Talaga ba? Oh, bakit ngayon? Mukhang ikaw naman ang hindi naniniwala. Sana wala na tayong magiging problema. Sana nga. Nang makarating sila sa Mexico ay agad na inasikaso ni Greco ang pagkikremate sa labi ng kanyang ama. Inasikaso niya rin ang mga bagay-bagay sa underground world. Lalo pa at may napili na silang susunod na uupo at mamumuno sa kanilang grupo. Are you sure about this, Greco? Tanong ng bago namumuno sa kanilang grupo. Yes, I know. You will be a good leader for them. I hope I will not disappoint you. Tinampik lang ni Greco ang balikat nito. Nakipagkamay naman si Greco sa iba pa miyembro ng board at ipinaliwanag ang kanya naging desisyon. Bagamat marami ang nanghihinayang sa kanya, ay inunawa na lamang nila ito. Gusto sana nilang magdiwang dahil may bago nang mamumuno sa grupo. Ngunit hindi nila ginawa dahil nagdadalamhati pa si Greco. Nirerespeto nila ang naging desisyon niya. Kahit pa alam nilang may mas magagawa pa sana siya sa grupo. 1 month later, nakabalik na sila sa Pinas ni Ashley at ngayon ay nagbabagong buhay sa Maynila. Hindi naman kaila ang pagiging negosyante ni Greco. Kaya naman ipinagpatuloy na lang niya ang pakikipagsosyo sa mga businessman dito. Ang pinagkaiba nga lang sa sitwasyon niya ngayon ay patas na siya sa negosyo at legal na ang lahat. Kasosyo niya ang isang matandang businessman na may malaking kumpanya ng mga processed food sa Quezon City. Habang si Ashley naman ay simpleng may bahay lang at may maliit na negosyo rin. Isang bakery kung saan ito ang personal na nagbe-bake. Kumusta ang negosyo? Bungad ni Greco nang makauwi ng gabing yon sa kanilang bahay. Ayos naman, inuwi ko nga yung ibang inventory eh. Sagot niya. Good. Mukhang nai-enjoy mo naman ang trabaho mo sa bakery, di ba? Oo naman, tsaka ang bilis makapalagay ng loob ng mga tauhan ko. Good to hear that. Ikaw naman, kumusta sa opisina? Hindi ako galing sa opisina ngayon. Napalingon si Ashley sa kanya. Galing ako sa mental hospital, binisita ko si Leandro. Kumusta na siya? Guess kung sino nakita ko roon. Sino? Leandro's wife. Remember, Eloisa? Oo, so ano, nakapag-usap ba kayo? Leandro is recovering, pero kailangan pa niya mag-undergo ng iba't ibang sessions. Pero may posibilidad na gumaling siya, di ba? Oo, kailangan niyang tulungan ng sarili niya. Sana gumaling pa siya at nang sa ganon ay mabuo din ang pamilya nila. Sana nga. Halika na nga muna sa kusina, ipaghahanda kita ng makakain at alam kong gutom ka na. Ngumiti lang siya sa asawa. Yes, asawa na niya si Ashley. Nagpakasal sila sa Mexico matapos sa libing ng kanyang ama. Bagamat hindi magandang tignan sa tradisyong meron sila roon, nagpakasal sila at iilan lang sa mga dating tauhan niya sa mafia ang nakakaalam nito. Inihanda na ni Ashley ang nilutong putsero. Siya ang personal na nagluluto para sa kanilang mag-asawa. Kung meron man silang kasambahay, ang focus lang nito ay ang kanilang anak. Kumusta nga pala ang baby natin? Biglang naitanong ni Greco sa kanya. Okay naman na. Actually, ngayon mas nagiging responsive na siya. Tingin ko nga, unti-unti na siya nakakarinig. Sana gumaling na siya ng tuluyan. Huwag kang mawalan ng pag-asa para sa anak natin. Hindi naman ako nawawalan ng tiwala sa Diyos. Alam mo, isa pa yan sa gusto kong matutunan. Ang mapalapit sa Diyos mo. Diyos natin siya, Greco. Ngumiti siya sa asawa.
Unti-unting umayos ang kalagayan ni Leandro sa tulong na rin ng asawa nitong si Eloisa. Bagamat may mga pagkakataong hindi sila hinaharap ni Leandro sa tuwing sila ay dadalaw doon, hindi naman sumasama ang loob nila dahil alam nilang malaki ang kanilang naging papel sa kalagayan nito ngayon. I hope you understand. Ani ni Eloisa sa kanila na minsan dalawin nila ito. No worries. I hope it's getting better. Si Ashley ang nagsalita. He will. Niyakap ni Ashley si Eloisa at humagulgol ito ng iyak. Sapat na yon para maramdaman nilang nahihirapan na rin ito sa sitwasyon ng asawa. Kailangan mo magpakatatag. Ani ni Ashley. I will. Sagot naman ni Eloisa. Matapos ang pagdalaw nila kay Leandro ay minabuti na muna nilang hindi na muna dumalaw-dalaw dito at magibalita na lang muna kay Eloisa. Ang simpleng pamumuhay na sinimulan nila sa Maynila ay nagbigay ng mas makabuluhang buhay kay Greco. Hindi niya inakalang mas maganda ang ganitong uri ng pamumuhay. Hindi tulad ng kanyang nakaraan na alipin siya ng kapangyarihan, kasakiman at higit sa lahat kayabangan. Ni hindi niya ma-appreciate ang ganda ng simpleng buhay na tulad ng tinatamasa nila ngayon ni Ashley. Alam mo, feeling ko ako ay alipin mo. Ani niya sa asawa habang nakahiga silang dalawa sa ratan na duyan. Alipin? Ako nga ang naging alipin mo, hindi ba? Noon yon, nung hindi mo pa na ituturo sa akin kung paano ang mahalin at tanggapin ng buong puso. Ang drama mo naman, parang hindi bagay sa'yo ha? Hindi pala bagay ha? Anito at kiniliti siya. Greco, baka mahulog tayong dalawa. Lagi naman ako nahuhulog sa'yo eh. Ang corny mo, Greco ha, tigilan mo ako. Ngunit parang walang narinig ang asawa. Nauwi ang kanilang kulitan sa paglalampungan. Hindi maipaliwanag ni Ashley ang kaligayahang kanila ngayon tinatamasa. Mahirap ang maging alipin kung ikaw ay magpapaalipin sa mali. Ngunit ngayong pareho na silang alipin ng pag-ibig, may tuturing na nila na isa ito magandang pagpapaalipin. Mahirap man ang kanilang naging simula, masaya pa rin silang dalawa sa mga napagtagumpayan nilang pagsubok sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Lalo pa ngayon na gumaling na ang kanilang anak at si Leandro. O mas tamang tawaging Zeus ay nakabalik na rin sa Mexico kasama ang pamilya nito.